today we're going out for a ride. This is my new Vespa. So try natin. First time ko siya i-ride ng, well, hindi siya malayo, pero siguro yung pinakamalayong mararide ko siya somewhere in Tanay. So here's the new Vespa. It's an S125 garage as a second hand. Okay naman siya, kind of usage, pero saktong ano lang, saktong normal na ano na paint chicks. Pero paint chicks ba? Hindi, parang tulad nito, anoan siya, natagasan siya ng fuel, ano, kasi nga diba sumasaboy siya na po. I've been riding motorcycle since 2018. So first ko kasi yung NMAX version 1, and then I sold it during the pandemic to buy a Vespa. I actually had a down payment at Biker Box. I don't know if John Rivera is still in the Vespa community, but shout out to you, sir. Di lang natuloy yung deal natin kasi medyo matagal na, gawa nga ng pandemic. I decided to purchase the Kymco Exciting S400. So after 3 years, I decided to finally buy a Vespa. What do you wear if you're riding a Vespa? Kasi before yung Kymco ko yung foam jacket. Awkward ba siya kapag naka-Vespa ka? Let me know, guys. And then etong gloves, ito rin yung mga dati kong ginagamit eh. Natago ko lang. So ayan, okay pa naman siya. Yung helmet, hindi pa rin ako nakakabili ng nababagay sa Vespa. LS2 lang to. Tapos yung GoPro ko, chin mount. I don't know if chin mount is the best mount for motovlogging. Bye. Tumama sa barrier. Tulog siguro. Ay, U-turn pala to. So diretso ko na lang. I want to know the recommended tire pressure for me. As per the manual, sa front 23 eh. Tapos sa likod is 29. I don't know if it's okay for a 75 kilo or 70-75 kilo na weight. Sana matulungan nyo ako. Just put the answers in the comment section below. Testingin ko lang yung sinag ng araw sa GoPro natin, kung okay ba pagkasalubong ko. Kumuha ng 125. Wag, kasi okay na okay siya. Kung mag-expressway ka or lagi kang magpuprobinsya na na ride, okay siguro mag 150 ka. So tangina ate, ano ba?
masyadong counterflow ng counterflow, nag-overtake, lahat nasa linya. That's good. Hindi ko lang alam dun sa sikat na ano, sa Devil's Corner, so baka nandun lahat ng ano, magsetemplahan. Pero dito so far sa Big C, okay naman. Gusto ko lang unahan tong nasa harapan ko kasi pag nagpapapicture nawawala sa ulirat eh. Kanina biglang huminto eh. Hindi na ako siguro aabot sa taas. Balik na lang din ako agad. Sa baba na lang ako magkakape. Ayun, may nakita ako dito, The Coffee Camp. Okay ba dito? Huwag na lang. Hanap na lang ako doon ng iba. Rin talaga bumalik kasi nawala sa isip ko kanina magpagasolina dun sa Marcos Highway. 2 bar na lang ako eh, hindi ko pa tansyado to eh. Hindi ko alam kung saan paabutin ito, so wala rin akong naalalang merong gasolinahan dito. Baka dun na sa intersection. Ayun, sabi ko nga test ride lang talaga to, pero sayang eh, nandito na eh. Pero baka kasi wala akong mapagasan dun sa taas. Naka-sprint to. Nakasabay ko na siya kanina eh. Ay hindi, iba pala yun. Naka-red na helmet yun. Ito, iba to.
lagyan natin itong basahan kasi sumasabo. Ano sinasabi ko? May bala ka. Wala eh. Ano bang marirecommend yung solusyon sa ganong issue? Hassle oh. Napanood ko na to eh. Nalimutan ko lang kung sinong vlogger. Tapos meron siyang bilog dito. Galing nga eh. Thank you dun sa vlogger na yun. Nalimutan ko lang talaga yung pangalan. Anyway, kumpitin natin yung tawag nito, consumption niya. So yung tinakbo ko kasi 190 divided by 5. So 38 kilometers per liter. Tipid ba yun or malakas para sa Vespa? That's it for today guys. Thanks for watching the video. Sana may ma-recommend kayo sa akin sa mga tanong ko. If you like the video, please subscribe.